nagbabalik yung tambayan ni Ate Red at tambalan ni Ate Red at ni Kuya Jay dahil meron tayong pag-uusapan fresh na fresh at mainit-init pa. And sneak peek. Alam nyo guys, dadami na naman yung mga ola. Yes. Marami naman yung uutangan ko nito. Ano masasabi mo, Kuya Jay? Tingnan natin. Kasi yung utang ko, utang niya rin eh. So by the way guys, this video is not sponsored and it is based on our personal opinion. So I will be representing those na well-versed sa ola. At si Kuya Jay naman ay yung simpleng tao na ngayon lang naging aware sa mga ola. So ano bang latest na balita ngayon? Nasagap natin? Fresh na fresh? Ito article na SEC may soon to allow new online lending apps. Oh, ayan. So, dadami na naman yung mga ola. So, we will be discussing what this means for us na mga palautang. Wag ka rin. Sige nga, i-explain mo. Ano to? Bakit allow new lending apps? Hindi ko alam na may ban pala yan, no? Dati kasi, yung si SEC, naglagay po ng moratorium sa mga online lending apps. Maybe siguro di sila anong harapal sa Tagalog? Sa dami ng mga nagre-reklamo about online loan apps. Dahil parang di siguro na-control yan yung dati, yung kasagsagan ng pandemic. Na ang daming reklamo, kahit na mapa-legit, ang daming reklamo, ang daming problema. Kasi bago lang naman tong online lending apps eh. So siguro, hindi pa masyado na-develop yung mga systems in place. So, nagkaroon ng moratorium, nag-stop sila sa pag-accept ng mga OLA na nagpaparegister, and currently meron tayong 119 companies na registered sa SEC na meron silang recorded online lending platforms. So yung 119 companies na to, meron silang either 1 or 2 or 3 registered OLAs. So ang total ng registered OLAs for now is 180. Okay. So according sa article na to, merong mga linagay nila yung moratorium na to dahil sa mga scams. Scams kasama. Paano ba nag-scam sa OLA? 'Di ba? Parang hindi ko alam paano ka mag-scam dun, or they just lumped OLA in with gambling apps at that time. Iba naman yun. Kasi 'di ba yung that time sikat na sikat yung gambling apps 'di ba? And scams sa gambling. So, I'm wondering, hindi ko maintindihan kung bakit sabihin nila na nasa scam ka di ba? Kasi pinasok mo naman yun, and supposedly dapat, declared naman yung interest rates noon pagpasok mo sa loan agreement niyo, di ba? So, I don't understand, but sabi dito sa article na they put in a moratorium because of scams. Okay. So, hindi ko alam yung regarding sa gambling. I'm not sure kasi OLA naman yung... Kaya I'm just saying, did they just lump OLA in with gambling apps for lack of... I don't think it has anything to do with gambling. Pero I think yung scam dito kasi pumapasok nung naging uso, yung at the height of yung paglitawan ng mga kung ano-anong OLA. Siyempre, nag-advertise sila sa Facebook na kung ano-ano. Sasabihin nila na ganito yung pinapautang nila at ito lang yung babayaran mo. Magpa-flash na ako ng example. Pero mabibigla ka na pag-apply mo, hindi pala yun yung yung in-advertise nila, false advertisement, mabibigla. Yung iba kasi masyadong nagmamadali, masyadong excited dahil napakadali mag-apply sa OLA, nabibigla na, bakit 2,000, yung sabi, nagpapahiram daw ng 10,000, ibabalik mo, 10,002 lang sa loob ng 30 days. Pero nung na-apply na, nung na-approve na, nabibigla na 2,000 lang pala yung in-approve, tapos kinaltasan pa ng 800. So yun yung pwede mo matatawag na scam dyan, or ang dami kasing reklamo isa na yan. So tapos ito pa, pumasok pa yung mga problema sa collection na, for example, yung borrower hindi makabayad, yung parang naging out of control na yung mga problema, like nanghaharas na, nagte-text na kung ano-ano, dahil na may access sila sa kung ano nasa cellphone mo, kasama na din yung mga phone book. So, naging out of control siya sa ating gobyerno. Dapat lang talaga regulation kasi it's a new industry, and baka hindi nila na-overwhelm sila. Yes, that's the So, term. I guess they just said whatever para mag-slow down yung growth ng industry. So now, it seems that they're lifting the moratorium, and they will be allowing
new online lending platforms. So, what does this mean? Well, bago tayo mapunta doon, puntahan muna natin yung dahilan ni SEC kung bakit mag-a-allow sila ng mga panibagong players, mag-a-allow sila ng panibagong mga OLA. Kasi according sa kay Commissioner Rogelio Quevedo, yung this is they will allow the entry of new players para magkaroon ng competition sa mga legit na mga online loan apps, and hopefully with that competition, bababa yung interest rates. Yun yung goal nila. Dahil syempre, magko-compete yung mga OLA, so pababaan sila ng interest. Hopefully. And siguro para sa akin naman, sorry, nakalimutan ko na yung tinatanong mo. What this means for us, di ba? Oo. And then timely rin yung pag-lift nila ng moratorium dahil around April 1 din magta-take effect yung bagong cap on interest rates effective, which from 15% dapat hindi nalalagpas ng 12% yung effective interest rates ng mga OLA. That's starting April 1. Okay. In a perfect world, kung ipapatupad nila tong interest na to, bagong cap on interest na to, plus dadami yung mga OLA na magko-compete sa market natin, na magpapahiram, magpapababaan sila ng interest. This means more options for us, kami, mga palautang, and more access to credit sa mga Pilipino. And hopefully, meron kasi mga legit na mga loan apps na legit sila, pero nakakahanap sila ng gray area. Say for example, ito isa-cite ko na lang si FT Lending. Alam mo ba na itong FT Lending na to, legit siya? Well, legit meaning registered sa SEC. Nagpapahiram siya ng up to 30,000 pesos pero depende sa credit limit mo at buo siyang natatanggap. Pero, rin to tricky din yung loan app na to kasi sasabihin niya 190 days daw yung term ng loan mo. May 3 terms, 4 terms. Yung first 4 terms, sabihin na lang natin yung 4 terms na yan. Actually, bayad na yan 4 months, 2 months pa lang bayad na yan. Every 15 days. Ano nangyari sa 190 days niya? Dahil yung 190 days niya, yun yung binabasihan niya sa interest niyang daily. So, magtataka ka, bakit bayad na ako ng 4 terms, 2 months, pero bakit may 190 days pa? Nasasabihin niyang waive na daw, free na daw kapag naging good payer ka sa 4 na yan. Kasi nakahanap siya ng gray area, ng loophole, para lang masabi na pasok siya sa cap ni SEC. I guess, syempre, it's a business, so magpipiloso po talaga yung mga unethical na mga apps na yan. Diba? I mean, di ba, pag sinabi, it doesn't mean na just because, hindi illegal yung ginagawa mo, does not mean tama yung ginagawa mo, di ba? Huli pero di kulong. Yes. Nakakalusot. So, hopefully, kapag marami na tayong players sa market, magpapababaan sila ng interest, plus yung cap sa interest nito, hopefully, magtitino tong mga loan apps tulad ng style ni FT Lending. Hopefully. Well, hindi titino yan kasi for sure, may mga market din sila na, syempre, kanya-kanyang markets din yan di ba? And usually nga, di ba, pinag-usapan natin last time, most of the people na, pag may paboritong loan app ka, usually may inaalagaan kang ilang loan app lang, di ba? Oo. So, yun yung hope dun for me, or how I see it, is hopefully, merong yung mga legit na matitinong OLA talaga, like sila ni Belize or ni One-Hand, Kasyalo, and the likes, na pumasok sa market. Yung lumalaban talaga ng patas. Yung maganda talaga na di ba? Walang extra number of days. Kasi nga, tingnan mo, ang dami naman dami na ngayon ng loan apps 119 sabi mo, di ba? Pero, I mean, ilan lang talaga yung masasabi mong maganda dun sa 119, di ba? Mabibilang mo. So, I don't think yung cap dun sa companies, OLAs, is
yung nag-stop. Kasi I guess if good quality yung product mo, I don't think na mahihirapan ka or yung license is what's stopping you. I think kasi if good quality yung product mo, you need to be investing a lot more than just diba? Than just the license. It's so much more than just the license. Parang, you know what I mean? Na parang ilan lang yung good quality Ola. So hopefully merong isa or dalawang ma-add, di ba? Marami na yun. But basically, I think what is likely gonna happen is maraming papasok na, yung mga fly-by-nights na Ola. Yung other 100 companies na parang may license nga, legit nga. Oh, tulad ng mga ganong mga Ola, dadami lang yun. Yeah, so I think it's not gonna change the landscape very much. I think yung mga good players, yung good Ola companies na ginagamit na natin ngayon, it's just gonna still be the staple Ola. And then meron talagang papasok lang na maraming players pa rin. Maraming It's just mga Ola na parang fly-by-night like. But So, in your hindi mo na opinion- pwedeng masabing hindi legit kasi those fly-by-night Olas will now have a license. So Or in most your of them. sa point of view mo naman, it's just gonna muddy the waters. Mas lalong Basically, yeah. ang 'Cause magiging problema. Yung mga good companies naman talaga, iilan lang kasi kailangan mo ng malaking kapital para sa infrastructure to have a good company. So if you just lift the license moratorium, what's gonna happen is, yung mga companies na medyo mababa yung kapital or not so good yung offering nila, or dahil mababa yung capital nila and dahil mababa yung yung working funds nila, those are the ones that are gonna try to bend the rules na maghahanap ng loophole para they charge more for their product, para their ROI is mas mabilis. Kasi nga, as I said, parang parang rural bank versus, or parang yung 5-6 versus bank di ba? Although they're both lending you money, yung isa kasi bank na ang laki talaga ng kapitalan, may mga may mga offices sila and what. Yun yung mga good apps natin, yung mga one hand, mga bilis, mga the likes. Kasalo. Kasi may talaga may structure, may everything, and then yung 5-6 mo, although license din, di ba? Mahilig sa 5-6. Di ba, yung mga 5-6 mo, although at the end of the day, cash yung cash yung product mo So, the only difference is interest rates lang naman talaga. Hahanap ng lusot yung mga sinasabi mong 5-6. So maraming mga, So, aside from lifting the moratorium, I think SEC should also tighten yung entry level ng mga gusto nilang papasuking mga Ola. Diba? Well, hindi naman siguro kasi at the same time, the regulations. At the same time kasi, if you start putting in hurdles para sa mga companies like that, it makes, competition, it'll create an environment that's bad for competition. So, I guess, I'm just, although parang hindi ako optimistic na may mangyayari sa April 1st or may mangyayaring maganda. At the same time, you need to set the environment where it's
somewhat fair naman para sa mga players na maliliit. Otherwise, he'll just be dominated by those with billions in capital, or I don't know what their capitalization is, but I mean, 'di ba? Oh, pero ito naman, here's another problem kasi. Yung sa pagpasok ng more OLA, more options, syempre hindi mo rin mapipigilan, dadami rin yung mga farmers. Marami silang bagong mapa-farm. Yes. Now, the problem with that, kapag dadami rin yung farmers, yung sabi nga dito ni SEC, yung mga good payers eventually will end up subsidizing the bad debts, yung mga tinakasan ng mga farmers. And this is the reason kung bakit tumataas yung interest, yung service fees. So, I think yung mga ganito, maglilift sila ng moratorium, but there's still a lot of work to be done. Like mga I think you policies, regulations. You need to explain better what the SEC chair said. So he's trying to emphasize that the good borrowers do not have to subsidize the bad borrowers. So what does that mean? It means that dahil yung repayment percent ng mga borrowers ng mga OLA is mababa. So say, I don't know, 70%, 80%, whatever. The lower yung repayment rate nila, the higher they have to charge interest sa mga nagbabayad to cover their losses sa mga hindi nagbayad. So that's what he means na the good borrowers are subsidizing the bad borrowers. Basically, yung nagbabayad ng, money has to come from somewhere, di ba? And yung mga OLA, hindi naman namimigay ng pera yon. Kasi di ba? After all, their business din sila. yes. So, And ano they have to nangyayari? survive. So, ang nangyayari is, pag finarm sila, yung finarm na pera nanggagaling sa mga nagbabayad. Oo. Tama? So, if ikaw, nagbabayad ka, good borrower ka, basically, medyo kalaban mo yung farmers. Part ng interest. Kasi ikaw yung... Part ng interest na binabayad mo is to subsidize those na hindi tinakbuhan ng mga farmers. Yun. So, yan yung... Although sinasabi niya na ito yung gusto niyang sinasabi na dapat ibaba yung interest rates kasi hindi kasalanan ng good borrower na hindi sila tinakasan sila ng farmer, di ba? Or finarm sila ng farmer. So, sila yung sumasalo. Oo. So dapat hindi dapat 'yun. Dapat in isolation, di ba? So if si Ate Red nanghiram and nagbabayad siya, dapat yung interest ni Ate Red is in isolation lang. So, magkano ba yung interest na fair para sa borrower na nagbabayad? Diba? Pero yung mangyayari niyan because of that naman is magiging mas mahigpit yung OLA. True. So, basically, but for the SEC to seriously implement this sentiment, kailangan higpitan talaga nila. And so, if higpitan nila how? By putting a cap on interest, for example. So, yung OLA naman, mag-adjust na din. Kasi at the end of the day talaga, hindi talaga pwedeng mamigay sila ng pera. So, what will happen is, magpapahirapan yung approval ng loans. Mahihirapan ka talaga. So, I think, dito yung, I think yung, dito yun yung mafe-feel natin, is the more they lower the interest, if good borrower ka, may good relationship ka na sa app, good for you. Pero pag, bago kang mag-a-apply or wala kang relationship sa app, at natamaan ka sa time na naghigpit si OLA, meron namang 5-6.
I think mas mabait yung 5'6" eh. Araw-araw ka lang pupuntahan. Oo. Pero napapakiusapan Palabas daw eh. mo lang yung aso mo pag nandyan siya. So ito yung mga bagay na dapat nating subaybayan kasi syempre may mga tulad ng bangko, 'di ba? Yung bangko, the reason kung bakit napakaganda ng terms nila pero napakahigpit naman nilang lapitan. Napakahigpit. And that is why meron tayong mga OLA to bridge that gap between, mga those na may kakayahang magbayad pero hindi pwedeng makalapit sa bangko. So, dapat natin tong subaybayan dahil syempre, this is something na baby pa masyado eh. Kailangan pa talagang i-establish talaga yung system nila. Ang daming mga players mahihit nito. So, dadami yung farmer, dadami yung OLA, dadaming mahihirapan din yung mga good lenders, di ba? I think dahil kasi, hindi talaga hindi talaga maiiba dahil sa nature of the product, hindi talaga nila kayang itapatan yung bank interests at the end of the day. Hindi talaga kaya kasi marami talagang hindi magbabayad or hindi makabayad. Oo. 'Di ba? Which will affect Talaga yung mga nagbabayad. interest rates ng mga nagbabayad. So, but, on the bright side naman, this is so much better than how it used to be. Like, for example, diba, I remember before, mga maybe 10 years ago, maybe 15 years ago, or something like that, if kailangan mo ng emergency funds, merong yung mga nagpapahiram na mga individuals lang, meron, sa isang subdivision, may kamag-anak abroad or ex-abroad na merong cash, retiree, ganun. Puntahan mo, kailangan na magsanla ng relo, TV, kahit ano. I mean, you'll need to talaga mag-iwan ng item, 'di ba? Or jewelry or whatever na para makahiram ka or PDC ganun. And pahirapan 'yun kasi tingnan ka pa niya, it needs to judge, kayang bang magbayad nito or what. Ang problema niyan, dahil nasa subdivision lang, kakilala mo lang, mas marami yung makakaalam. Okay, isa pa yun. Pero usually, di ba, ganun yun dati eh. Oo. Di ganun yung style. And usually, hindi naman makakapahiram ng malaki yun. Oo. Kasi they'll need to, pero ngayon, tingnan mo, pwede kang humiram ng 20, 30, 50. Mas madali yung access. 50K. Sa app lang. Tapos, yung dignidad mo parang intact pa. Basta good payer ka lang. Oo, No syempre. one needs to know. Oo, di ba? Intact pa yung dignidad mo eh. Dati marami ka bang tatanungin na, pwede bang pahiram dun sa friend mo? Tapos, Kailangan mo pa maghanap ng puntahan mo pa co-maker. doon. Puntahan mo pa doon. Introduction. Ang Pipila dami ka. pa. Or, iba din yung pilahan. Oo, di ba? naalala ko dati yung Sanla ATM. Oo, Tapos diba? isang company Iba lang din yan. kayo Diba? na nasa isang company, kayo din yung pumipila. So, everybody knows na may... Tapos, pag pumila ka kumuha ng sahod, may naririnig ka pang, tumakbo. yun mga ganun. So, at declare loss na yun. Para sa akin, I agree, para sa akin ngayon, mas mabuti nga yung Oo. yung OLA. And I remember that time, yung konti pa lang yung choices, yung dating si Home Credit, di ba? Ang taas-taas talaga ng Oo. interest ni Home Credit at ang higpit-higpit now. Dahil pumasok tong mga OLA, nakakompetisyon niya tulad ni Bilis. Oo. Yung di mas naging si Competitive na ngayon. Oo. So, hindi na kasing tulad ng dati si Home Well, Credit. hopefully, di ba? Hopefully. Hopefully, yun yung mangyari. Oo, yung mangyari. Pero, ewan natin kasi parang it's opening a can of worms na pag biglang binuksan yung gate. Wala naman talaga. Dapat gawin naman talaga nila to. Kasi kailangan nilang i-open up lang talaga yung industry. More options. More Let's just hope options. for the best. More options for those na nagbabayad ng Well, I think meron naman talaga ang papasok. hopefully. Maybe isa, Sana. dalawa. Like, siguro kasi nga, pag
established company ka na, you're a big player, ganun. You don't want to deal with shady means to procure your license, di ba? Na, bilhin ko tong yung license mo dito. Parang under the table na transfer of license. Parang, yung mga ganung type Walang of magpapasalo ng license. Ano talaga, above board all the way talaga. So, hopefully, may ganong big company na it's just out na, hindi pumasok dahil ayaw gumanon. Makayaw under the table. For now, let's just hope for the best. Let's hope for the best and tingnan natin kung anong sitwasyon nito pag April 1. Okay. Pero we also need to recognize that there's also risk involved. Pero hopefully, it's more choices for us na mga palautang. Mga palautang. And subaybayan natin to. Okay, Ang let's see. daming kailangan, So, dyan po nagtatapos yung aming talakayan. Tama ba? Yung aming tambalan. And there will be more discussions to come. Hopefully, this will be a weekly thing. At sana si Kuya Jay naman yung mag-host. Ang dami niyang alam. Kaso ako lang yung palaging nag-oola dito eh. So, okay. Sige. Kasi tatakbo pa tayo. Bye-bye. Bye-bye!